Mga kwentong himala o nakakamangha. The Unbelievable, number 2. Patagal-tagal na rin nangyari ang nasabi kong kwento. Mga ilang taon na rin na nakakaraan. Nakatabi ko si Jenny Lynn Mercado sa isang live talk show. At napagkwentuhan namin ang naganap noon sa Singapore. Sabi nga niya sa akin ay takot na takot siya ng mga panahon na yon. May anak na siya noon. At ako naman, nung mga panahong yaon, ay pinapunta ako ng isa sa mga kaibigan at kakilala kong Singaporean Chinese. Nung gabing yun, o halos mapangdaling araw na, dala-dala ko ang aking maleta. Nauna pa ang maleta sa hagdan. Isabihin, nahulog ako. At tinawagan ko ang magpapapunta sa aking Singaporean Chinese sa Singapore. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako pupunta. Ang sagot naman niya na patanong ay, why? Bakit? Ang sabi ko, mayroong bad premonition. Sabi ko. Dahil nahulog ako kasabay ng maleta. Nakatayo naman ako, hindi naman ako masyadong masaktan. At ang sabi naman niya sa English, do you believe in that premonition? Oh. At ako ay mayroon akong dinadasal na salmo para maiwas sa anumang kapahamakan na may kinalaman sa pagbabiyahe. Dinasal ko yun. At malwalhati naman kaming nakarating sa Singapore sa kayang eroplano. At nagawa ko ang dapat kong gawin doon sa lugar na yun. At isang araw o 2 araw ang nakakaraan, umuwi na ako ng Pilipinas. Nakasakay na ako sa eroplano. Subalit, ayun lamang yung airport ng NAIA ay hindi kami lumapag doon. Nagdeklara ang piloto na ang sabi ay zero visibility. Kaya hindi kami tuluyang nakalapag. Pumunta kami sa isla o sa ibabaw ng isla ng Carabao Island. At naisip ko na, naku, may disgrasya. Basta noon, nagdadasal ako na siguro, sabi ko, kaya dinala ng piloto sa tubig para kung mag-airplane crash man lang, may matatawiran pa ang ibang tao. Kasi may mamubuhay pa. Dahil tubig naman yun. So, siguro kailangan lang ng salbabida. Pero iniisip ko yung mga pating. Pero nagdasal pa rin ako noon. Ang sabi ko sa sarili ko, kapag nakita ko sa balintataw ko ang merlayon na binili ko sa Singapore, ligtas kami. Pero kapag hindi ko nakita itong binili kong merlayon na ito sa bahay na namin, ay tatawagan ko ng may bahay ko at sasabihin ko na madidisgrasya na kami. At pinagana ko ang aking clairvoyance. Nakita ko ang nasabing merlayon sa ibabaw ng mesa. So nagdasal pa rin kami. Nagdasal ako na malwalhati kami makalapag
nakalapag kami ng malulhati at ganun na nga ang nangyari. Nakalapag na kami. Sa pagbaba ko, nakita ko nga yan ang daming artista nandun. Si Jenny Lynn Mercado, yung magkapatid na Gutierrez, si Lalin, si Jun Lalin, Tuesday Vargas, Dieter Ocampo. Ano pala, halos lahat ng kasakay namin sa aeroplanong yun ay mga artista. Nag-isip-isip ako. Sabi ko, minarapat mo ba na makasakay ako sa aeroplanong yun para matulungan ko ang mga madidisgrasyang artista ng mga Pilipino? Katanungan ko lang. Pero isang hiwaga ng mga hiwaga, dahil hindi nga kami nag-airplane crash, ang isa pang kinakatakot ko ay ang mawalan ng gasolina ang aeroplano. Hindi naman nangyari. At happy landing. May nagligtas sa amin. Maaaring niligtas kami ng panahon o niligtas kami ng mga hindi nakikitang dragon.